Naghihimala ako. Bumaba ka na sa tulugan nyo. Magpahinga ka na. Ayoko na. Ayoko na! Entablado ng demonyo. Master John's Congregation. Hello po. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel niyong Kwentong Takipsilim. Lalo na sa mga taong makaka-relate sa kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Agnes. 47 taong gulang na ngayon at isang simpleng may bahay dito sa Osaka, Japan. 17 years old lang po ako nang mangyari sa akin ang kakaibang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyong lahat. Maganda raw po ako, sabi ng mama kong nagtatrabaho bilang entertainer dati sa Japan. Pwede raw akong maging artista kung gugustuhin ko. Bata pa lang po kasi ako, mahilig na po akong kumanta, sumayaw at umarte. Sa Novaliches po kami nakatira noon at hindi naman kami mayaman. Kaya lahat ng pwede kong pagkakitaan noon habang nag-aaral ay pinapasok ko. Lahat ng singing contest sinalihan ko na noon sa lugar namin at doon ako na-discover ng isang talent coach na tawagin na lang natin bilang Master John. Sa'yo, Agnes. Makinig ka. Paano ka bang bata ka? Nanalo ako sa singing contest, Ma. First place. Nanalo ko ng 5,000, Ma. Ito na nga, Ma, oh. Wow, anak. Totoo ba? Ang galing naman. At ito pa, Mama, yung isang talent coach na nag-judge sa amin, inalok ko kung gawing talent daw niya. Anong talent? Ibig sabihin, kukunin niya ako, tapos tutulungan niya ako maging career tong pagkanta. Sa wakas, Mama, magiging singer na rin ako. Magkaka-album ako. Tapos magiging artista din ako. Papapanood ako sa TV at pelikula. Magiging sikat ako katulad ng idol kong si Manuel Reynes, Ma. At higit sa lahat, yayaman na tayo! John Velasquez. Yun po ang pakilala sa akin ni Master John nang sabihin niya sa akin gusto niya raw akong kuning talent para sa binubuo niyang grupo ng mga singers. Mabilis naman po akong naengganyo noon kasi nga mukha naman siyang mabait. Mistiso po siya, kulot ang buhok at siguro mga nasa 55 years old na ng mga panahong yun. Ano, Agnes? Sasali ka ba sa binubuo kong grupo? Opo! Yes na yes po, sir! Good. That's good. Pero oo nga pala, Iha. Yung mga talent ko rito, mas sanay nga pala silang tawagin ako bilang Master John.
Master John po? Yes, Iha. Is it okay na ganun na lang din ang itawag mo sa akin? Sure po, sir. Master John. Kung ganun welcome to the group, Agnes. Ayos naman na sana ang lahat, Sir Jupiter. Excited na akong maging parte ng grupo ni Master John. Kaya lang, nagulat ako sa sumunod na sinabi niya sa akin. Alam mo ba, Agnes, mapalad ka dahil isa ka sa mga hinirang ng Diyos na mapasama sa grupo ko. Po? Diyos po? Ano pong ibig niyong sabihin? Nakalimutan ko palang banggitin sa iyo, Iha, na bukod sa pagiging isang talent manager, ay naglilingkod din ako sa Diyos. Isa rin akong pastor at leader sa isang kongregasyon. Pamilyar ka ba kay San Juan de Bautista? Yung nasa Bible po? Si Saint John the Baptist? Yun pong pinugutan ng ulo? Yes, Agnes. That's right. Ang totoo ay sa kanya kinuha ang pangalan kong John. Sinasapian niya kasi ako. Agnes, naghihimala ako. Hindi ko po alam kung paano ako magre-react noong una. Pero namangha ako sa sinabi sa akin ni Master John. Isa pa, bata pa kasi ako noon. At uto-uto pa. Kaya naniwala agad ako sa sinabi sa akin ni Master John, lalo na nang dugtungan niya pa ito. Basta maniniwala ka sa kapangyarihan ko, lahat ng hinihiling mo matutupad, Agnes. Naku, magugustuhan po yan ng mama ko, Master John. That's good. Kung gano'n ay umuwi ka na sa inyo at ipaalam sa mama mo na mag-uumpisa na ang training mo. Training po? Oo. Stay in ang training sa camp na ipinatayo ko sa isang probinsya. Isa yung malaking mansyon na malapalasyong laki, Agnes. Isang kampo para lang sa inyong mga talents ko. Doon ka titira para mahasa ka at maging mahusay na. Opo, Master John. Go po ako dyan. Sige. Hihinto po muna ako sa pag-aaral ko at magte-training ako sa inyo. Maintindihan naman po ni Mama yun. Suportado niya ako sa pag-abot ng pangarap ko. Aaminin ko po, nagpadalos-dalos akong sumali noon sa congregation ni Master John dahil na rin sa matinding kagustuhan kong matupad ang mga pangarap ko. Wala na rin naman pong nagawa noon si Mama dahil mapilit ako at napaniwala din siya sa sinabi ni Master John. Hanggang isang madaling araw, isang puting van ang sumundo sa akin sa Anonas. Isinakay ako ng isang gwapong mistiso ring lalaki. Maskulado siya at umaapaw sa karisma. Ikaw ba si Agnes? Ako nga. Ako naman si Darwin. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin. Ikaw ba yung driver ni Master John? Ako ang kanang kamay niya. Ah, ganun ba? Nag-aartista ka rin ba?
Oh, hindi mo ba ako nakikita sa centerfold ng Abante at Tiktik? Hindi eh. Ayaw kasi ni mamang nagbabasa ako ng mga tabloid. Nahuli niya kasi ako minsang nagbabasa ng Serex. Ganun ba? Nga pala, aalis na tayo. Matulog ka muna dyan at mahaba pa naman yung biyahe natin. Totoo ang sinabi ni Darwin, Sir Jupiter. Mahaba nga ang biyahe namin. Halos 12 oras yata akong natulog sa malamig na van na yun. At pahapon na nang dumating kami. Hindi ako matandain sa mga pangalan ng lugar, pero kung hindi ako nagkakamali, sa bandang Ilocos ako dinala ni Darwin. Pagbaba ko ng van, nagulat ako sa mga matatandang madre na sumalubong sa akin. 5 sila, lahat nakaputi at nakabelo. Inihatid nila ako sa loob ng napakalaking bahay kasama si Mother Sanita na nagpakilalang pinaka-leader daw nila. Wow! Ang ganda naman dito. Parang bahay sa ibang bansa. Ang laki-laki. Pero, nasan nga po pala si Master John? Agnes, huwag ka maingay. Nasa kwarto namin si Master. Nagdarasal siya kapag ganitong oras. Ganun ba? Mabilis akong dinala ng mga madre pababa sa isang paikot na hagdanan na yari sa marble. Pakiramdam ko noon para akong si Quasimodo na bumababa mula sa tore ng Notre Dame. Habang pababa kami ng pababa, parang painit din ng painit ang pakiramdam ko. Parang wala ng oxygen doon sa underground na pinuntahan namin. Pero matapos ang napakahaba naming pagbaba sa hagdanan, nagulat ako. Dahil hindi lang basta basement ang sumambulat sa akin, kundi isang kumbento na parang kulungan. Salubungin ninyo ang bago niyong makakasama, si Agnes. Hi! Ako si Agnes. Kumusta kayo? Halos 100 babae yata na pare-pareho ang suot ang dinatnan ko sa underground na tulugan namin. Lahat sila magkakasing haba ang kulay itim na buhok, pero napansin kong maputla ang kulay nila. Parang hindi naaarawan. Mahahaba ang manggas ng mga suot nila at napakaluwag at haba rin ng kanilang palda. Puting-puti rin ang mga suot nilang yun. Matapos kong bumati maya-maya hinatid na po ako ni Mother Sanita sa kama ko. Nakita mo sila? Lahat ng mga babaeng yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Master John. Lahat sila mga anak ng Diyos. Kung gusto mo ring maging katulad nila, sumunod ka sa mga ipagagawa ni Master sa'yo. Nagkakaintindihan tayo, Agnes? Opo, Mother Sanita. Hetong isusuot mo araw-araw. Ay, may mga dala po akong damit pang perform. Mas maganda po dyan. Tingnan niyo po tong miniskirt. Hindi mo isusuot ang mga dala mong damit. Kung ano lang ang ipasuot namin sa'yo, yun lang din ang isusuot mo. Akin na tong mga bag mo. Po? Pero... Magpalit ka na ng damit.
hapong yun, hindi ko nakita si Master John. Maya-maya isang babaeng maganda at mukhang anghel ang lumapit sa akin at sinabing tuturuan daw niya ako ng isang weird na sayaw. Para siyang pinaghalong tribal at ethnic dance na nagmistulang interpretative dance dahil sa paraan ng pagsayaw namin. Matagal din akong tinuruan ng babae hanggang sa... Amor, umakit ka na sa kwarto ni Master. Amor? Amor palang pangalan niya? Cindy, Mirna, Lucila, Mariana, Veronica at Sunshine, samahan niyo rin si Amor. Ipinatatawag kayong 7 ni Master John. Nasa banal na silid na siya. Umakit na kayo kagad. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Amor at nung iba pang mga babae nang sapilitan silang yakapin ni Darwin paakyat. Naintriga ako sa kanila. Lalong-lalo na sa mga madre na parang ang weird kumilos. Ano kaya kakong gagawin nila sa... Ano nga ulit yun? Banal na silid? Sumapit ang kinagabihan. Pinaakyat kami sa isang madilim na dining hall. 100 plato ang nakahain doon na mayroong sardinas at may tig-isang takal ng kaning parang nakakadiring tingnan. Para kasi yung darak. Kaya napanguwi ako. Pinaupo kami at sabay-sabay na pinakain. Kaya kahit medyo naduduwal ay sumunod na lang ako. Wala doon sina Amor at ang 6 pang ipinatawag ni Master John. Magdarasal sana ako bago kumain, pero tinampal ako ni Mother Sanita sa mukha. Anong kabastusan niyang gusto mong gawin? Mother Sanita, gusto lang magdasal ni Agnes bago sila kumain. Master John! Ayan, sa wakas nakita ko na kayo. Kailan po ang training natin sa kantahan at aktingan? Naituro na po ni Amor sa akin yung sayaw kanina. Manahimik ka, Agnes! Unang gabi ni Agnes, Mother. Hayaan muna natin siya maging masaya. Tama. Hayaan niyo muna siya. Halika na, Darwin. Gusto kong kumain sa silid natin. Sige po, Master. Hindi ako nakatulog ng gabing yun, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung anong mundo yung pinasok ko. Akala ko isang malaking entertainment group ang sinalihan ko. Pero dinala pala ako sa isang madilim na kampo na dinumero ang kilos ng mga tao. Maya-maya habang naglalakad ako at naglilibot-libot sa paligid ng malaking mansyon na yun, narinig ko na lang na tumatawa si Master John sa kwarto niya, kung saan kasama niya si Darwin. Gusto ko yan, Darwin. Medyo nagulat ako at napanguwi nang marinig ko ang mga ungol na yon ni Master John. Parang may ginagawa silang kalaswaan doon. Kaya sa sobrang curious ko ay naisipan ko silang silipin. Pero nang dumungaw ako doon sa siwang ng pintuan sa silid nila, bigla na namang may tumampal sa akin. Si Mother Sanita. Pinanlakihan lang ako nito ng mga mata, sabay hila sa akin papunta sa hagdanan pababa sa tulugan namin sa pinakaibaba ng mansyon. Bawal magsalita, bawal magsaya, bawal magtanong, bawal gawin ang gusto mong gawin. Pumasok ako sa isang kulungan, Sir Jupiter. Isang kulungan na punong-puno ng kababalaghan.
Unang gabi ko pa lang doon ay parang nakakaramdam na agad ako ng pagsisisi na sumama ako sa kanila. Nang gabing yun, nakahiga ako ng diretso sa matigas kong kama nang makarinig ako ng kakaibang ingay. Parang may umiiyak na babae. Huh? Sino yung umiiyak? Ate? Ate? May umiiyak? Pero tulog na tulog ang lahat. Hindi ko alam kung anong oras noon kasi walang orasan sa buong kampo. Tumayo ako at palihim na umakyat sa itaas. Sobrang dilim ng buong kampo ni Master John hanggang sa makarating ako sa labas, doon sa may halamanan. Ayoko na. Ayoko na! Pagtingala ko po sa itaas, nakita ko sa isa sa pinakamataas na bintana ng kampo ang isang babaeng kapareho ko ng suot na humagulgol bago tumalon mula sa pinakaitaas pabagsak sa garden ng kampo. Napasigaw ako noon. Sobra talaga akong nashock sa nakita ko. Kinalma ko na lang ang sarili ko tapos po hinanap ko yung babae sa halamanan. Nagmadali ako para sa natulungan siya pero wala talaga akong nakita. Nasaan na yung babae? Bakit siya tumalon? Ano nangyari? Agnes, anong ginagawa mo dito sa labas? Master, Hindi ba dapat natutulog ka na? may narinig po kasi akong babaeng umiiyak. Nakita ko po siyang tumalon doon sa bintana. Pero hindi ko po makita yung katawan niya doon sa pinagbaksakan niya eh. Ang lawak din pala ng imahinasyon mo, Agnes, ano? Baka naman minumulto ka na, Agnes. Darwin, nandito ka rin pala. Anong sinasabi mong minumulto? Bakit? May multo ba rito? Bumaba ka na sa tulugan nyo. Magpahinga ka na. Tama si Darwin, Agnes. Matulog ka na. At doon ko na naramdaman ang kakaibang takot sa kampo na yun. Gabi-gabi ko nang naririnig ang umiiyak na babae simula noon, Sir Jupiter. Para siyang humihingi ng tulong sa akin. Nagkamali talaga ako ng inakala. Yun na yata ang perfect example ng expectation versus reality. Sa loob ng isang buwan, araw-araw ay wala kaming ibang ginawa kundi ang maglinis ng buong kampo tuwing umaga. Naglalampaso, nagwawalis, nagpapakintab ng sahig, nag-aagiw, naggagapas ng damo sa labas, nagtatanim, naglalaba at nagluluto ng sardinas. Wala kaming ibang kinain kundi sardinas at kanin na may mga balat pa ng palay. Ayoko na dito. Hindi naman talent agency to eh. Ginagawa kami mga alipin dito. Hanggang sa isang araw ng linggo,
may mga dumating na matatandang kalalakihan sa kampo. Mag-aalas 8 na ng gabi noon. Nagtaka pa nga po ako dahil sobrang dami nila. Kung tama ang bilang ko noon, mga nasa 300 po yata sila. Lahat sila nakasuot ng barong Tagalog. Parang may fiesta o ikakasal sa porma nila. Nagsimula ang lahat sa isang misa. Umupo ang mga bisita namin sa ratan na upuan at sama-samang nagbelo ng itim ang mga kalalakihan. Kinilabutan ako, Sir Jupiter. Oh, banal na Panginoon, talang maningning sa umagang kay dilim. Basbasan mo nawa ang mga anak mong handang mag-alay sa iyo. Pagningasin mo nawa ang aming sinasambang Diyos sa lupa, si Master John na reinkarnasyon ni San Juan de Bautista. Naloka ako nang bumukas ang tinatawag nilang banal na silid, Sir Jupiter. Nagkagulo ang lahat ng mga tao nang makita nila ang mala-wax figure na itsura ni Master John. Nakasuot ito ng parang damit ng puon sa prosesyon. Ang mukha nito ay parang tinapala ng makapal na makeup para magmukhang rebulto. Nakasuot din po ng kulot na long hair wig si Master John. Nakalutang siyang lumabas galing doon sa kwarto. Nakasakay siya sa isang digulong na kariton na hinihila ni Darwin na wala pong suot noon na kahit na ano. Pagningasin mo nawa ang aming sinasambang Diyos sa lupa. Ano to? Oh, banal na Panginoon, talang maningning. Nagkagulo ang mga kalalakihan nang maglabasan kaming mga babae sa entablado. Puwersado kaming pinagsayaw sa entablado ng mga demonyong sinasamba ni Master John. 74 lang kaming mga babaeng nagpe-perform noon dahil yung grupo nila Amor nakaupo lang po sa isang sulok. Nakatali sila doon sa mga upuan nila. Kitang-kita kong bigla silang nilapitan ng mga lalaki, Sir Jupiter. Pero hindi ko na alam ang sumunod na nangyari nang bigla pong may humila sa akin. Ikaw? Diyos ko, ikaw yung... Yung babaeng nakita kong tumalon sa bintana, Sir Jupiter, yun ang humila sa akin papunta sa isang maliit na eskinita palabas ng mansyon ni Master John. Hindi ko alam kung paanong nangyari ang lahat ng yun sa akin, pero namalayan ko na lang na wala na po ako sa kampo ng mga panahong yun. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Sir Jupiter. Tumakbo ako at naghanap ng sasakyan pabalik sa Maynila. Nagtagumpay naman ako nang may konduktor ng bus na naawa sa akin. Putikan na kasi ako noon at iyak ako ng iyak. Ikinuwento ko sa konduktor ang lahat ng dinanas ko pero ayaw nilang maniwala sa akin. Ang sabi pa niya, wala naman daw mansyon doon sa pinanggalingan ko. Isa lang daw yun malaking palayan na matagal na ring nakatiwangwang. Hanggang ngayon po, Sir Jupiter, wala akong ideya kung ano ba yung naranasan ko. Kahit po si Mama, nagtaka rin. Ang sabi niya bigla na lang daw akong lumayas noon sa bahay namin nang hindi nagpapaalam sa kanya. Pero ang alam ko, nagpaalam naman ako kahit po anong gawin kong paghahalukay sa utak ko, wala talaga akong makuhang sagot. Naranasan ko ba talaga ang lahat ng yun? O guni-guni ko lang? Sinubukan ko pong ibalik sa normal ang buhay ko noon. Pero ang hirap dahil hindi pa rin ako tinigilan ng mga alaalang nangyari sa akin doon
sa congregation. May mga pagkakataon nga po na nakakaramdam ako ng mabigat na nakadagan sa dibdib ko tuwing natutulog ako. Tapos kapag ididilat ko ang mata ko, nakikita ko ang kaluluwa ng grupo ni na Amor. Humihingi po sila ng tulong sa akin, Sir Jupiter. Isang buwan akong nakaranas ng ganun, Sir Jupiter. Sising-sisi talaga ako kung bakit ako sumali sa congregation na yun. Hanggang isang araw. Agnes! Mother Sanita? Tulungan mo ako! Agnes! Ano po nangyari sa inyo? Bakit po ganyan ang itsura niyo? Ang sabi ni Mother Sanita sa akin, nasunog daw yung kampo habang nagsasagawa sila ng ritual. Yun daw po ang parusa sa kanila ng Diyos dahil sa mga kasalanan nila. Agnes! Gising, anak! Nag-sleepwalk ka na naman, anak! Nakita kong lumabas ka ng bahay pero nakapikit yung mata mo kaya sinundan kita. Sino ba yung tinatawag mong Mother Sanita? Mama, punta tayo sa pare. Pare? Bakit naman, anak? Gusto ko nang matapos yung mga nangyayari sa akin, Ma. Gusto ko nang kalimutan si Master John. Diyos ko po ang anak ko. Oo, anak. Sasamahan kita. Halika. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Agnes, sa ngalan ni Hesukristo, ihihiling natin na lisanin na ng mga demonyo ang mga taong inalihan sa kampo ni John na sinasabi mo. Hiling natin kapayapaan at walang hanggang katahimikan. Isang mundong walang pagdurusa at karamdaman. Ang lahat ng ito ay inihiling natin sa banal na pangalan ni Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Mula po noon, Sir Jupiter, ay hindi na ako ginambala pa ng mga alaalang nangyari sa akin sa kampo ni Master John. Natuto akong maging mabuting tao at isang Kristiyano. Hindi na ako sumali pang muli sa anumang grupo pagkatapos noon, Sir Jupiter. Dahil doon ay kinalimutan ko na rin po ang pangarap kong maging singer. Nung tumanda na ako, Sir Jupiter, sakalang may nakapagsabi na baka isang uri daw po ng hipnotismo ang nangyari sa akin. Uso raw po kasi yun noong mga panahong yun eh. Ang hindi ko lang alam ay kung totoong pangyayari ba noong sinaunang panahon o ilusyon lang ang mga pangyayaring ipinasok ni Master John sa ulo ko. Pero kung ano man po yun, sana hindi na maranasan pa ito ng iba. Naway maging aral po ito sa ating lahat, kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon, ito naman ang ating shoutout portion. Shoutout going out to Daddy Paul, Frigibert Cabigin, Frank Lads, Lalalao, Ma'am Esther Chan. Shoutout din kay Moki Chan, John Alfonso, Sophie Franz, Dondon Sereneo, Raul de Guzman at Kim Tayong. Magbasa naman tayo ng pinakamagandang comment mula kay Grace Habagat. Sabi niya, intro pa lang, nabusog na ako sa takot. Sabi din naman ni Imelda Colocar, lagi akong nakikinig sa YouTube channel nyo. Magaganda lagi ang mga true horror stories
ng mga sender. Sa mga hindi po nabanggit, huwag pong mag-alala. Sa susunod po, kayo naman. Huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.